Sa loob ng maraming taon, si Saddam Hussein ang pinakamakapangyarihang tao sa Iraq. Kontrolado ng kanyang government ang military, security forces at halos lahat ng mahahalagang bahagi ng bansa. Ang mga kalaban ng kanyang government ay kinukulong niya, pinapahirapan o pinapatay. Habang nagiging mas makapangyarihan si Saddam, lumalaki rin ang panganay niyang anak na si Uday Hussein. Dahil anak siya ng pinuno ng Iraq, lumaki si Uday na napapalibutan ng kapangyarihan at espesyal na pagtrato. Magkakaroon si Uday ng malaking kapangyarihan sa sports, media, negosyo at ilang armadong grupo. Marami ring dating opisyal at atleta ang nagsabing ginamit niya ang kapangyarihang ito para manakot, manakit at mang-abuso ng ibang tao. Pero paano ba siya naging ganito? Para maintindihan iyon, kailangan muna nating balikan kung paano siya lumaki at kung anong klaseng pamilya ang kanyang kinalakihan. Ipinanganak si Uday Saddam Hussein sa Baghdad noong 1964. Siya ang panganay na anak nina Saddam Hussein at Sajida Talfa. Noong panahong iyon, hindi pa presidente si Saddam. Isa pa lamang siyang aktibong miyembro ng Ba'ath Party, isang political party na gustong palakasin ng Arab nationalism at kontrolin ng government ng Iraq. Noong 1964, nakulong si Saddam dahil sa kanyang mga ginagawa bilang miyembro ng Ba'ath Party. Nakatakas siya sa kulungan noong 1966. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban ng kanilang grupo para makuha ang kapangyarihan sa Iraq habang lumalaki naman si Uday sa Baghdad. Ang malaking pagbabago ay dumating noong 1968. Sa isang coup, pinatalsik ng Ba'ath Party ang dating government at sila ang namuno sa Iraq. Naging presidente si Ahmed Hassan al-Bakr habang si Saddam Hussein naman ay mabilis na naging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bagong government. Tumulong si Saddam sa paggawa ng mahigpit na security system para mabantayan ng military, mga opisyal ng government at maging ang mga ordinaryong mamamayan. Dahil dito, biglang nagbago ang buhay ng pamilya Hussein. Hindi na simpleng anak ng isang political activist si Uday. Anak na siya ng isang taong nasa pinakamataas na bahagi ng government. Habang tumataas ang posisyon ni Saddam, dumarami rin ng pera, security at espesyal na pagtrato na nakukuha ng kanyang pamilya. At dito nakita ni Uday ang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa government ni Saddam, hindi sapat na magkaroon lamang ng mataas na posisyon. Kailangang siguraduhin ni Saddam na walang opisyal, military commander o kapwa miyembro ng Ba'ath Party ang magiging sapat na malakas para hamunin siya. Kaya unti-unti niyang pinalawak ang kanyang kontrol sa security forces at sa mismong political party. Pagsapit ng 1979, tuluyan nang napunta kay Saddam ang pinakamataas na kapangyarihan. Bumaba sa pwesto si President Ahmed Hassan al-Bakr at si Saddam ang naging presidente ng Iraq noong July 1979. Ilang araw lamang matapos maging presidente, ipinakita agad ni Saddam kung paano niya hahawakan ang mga posibleng kalaban sa loob mismo ng kanyang partido. Nagpatawag siya ng malaking meeting ng mga leader ng Ba'ath Party sa Baghdad. Sa harap ng mga opisyal, sinabi ng government na may natuklasang pagsasabuatan laban sa bagong presidente. Pagkatapos, isa-isang binanggit ang pangalan ng mga miyembro ng partido na inakusahan ng pagtataksil. Habang tinatawag ang pangalan ng bawat isa, pinapatayo sila at inilalabas sa meeting hall. 68 members ng Ba'ath Party ang inakusahan at inaresto at 22 ang hinatulan ng kamatayan ayon ito sa maraming historical accounts. Ang ilan sa mga nanatiling miyembro ng partido ay ginawang bahagi mismo ng pagpapatupad ng parusa laban sa kanilang dating mga kasamahan. Malinaw ang mensahe dito. Kahit mataas ang posisyon ng isang tao at matagal ng miyembro ng Ba'ath Party, maaari pa rin siyang mawala kapag itinuring siyang banta sa kapangyarihan ni Saddam. At habang nangyayari ang lahat ng ito, teenager pa lamang si Uday. Lumaki si Uday sa isang pamilya kung saan ang political power ay direktang konektado sa takot at puwersa. Nakita niya kung paano pinoprotektahan ng kanyang ama ang kapangyarihan gamit ang security forces at mabibigat na parusa laban sa mga pinaghihinalaang kalaban. Kasama rin niyang lumalaki ang nakababatang kapatid na si Qusay Hussein. Parehong magiging makapangyarihan ng magkapatid sa government ng kanilang ama. Pero habang tumatanda sila, magiging magkaiba ang kanilang reputasyon. Si Qusay ay mas tahimik at mas nakatuon sa security at government operations. Si Uday naman ay magiging kilala dahil sa pagiging pabigla-bigla, malupit at mahilig gumamit ng kapangyarihan para sa sariling kagustuhan. At heto na nga ang mga sumunod na nangyari. Habang lumalaki ang kapangyarihan ni Uday, mas lalo ring naging malinaw na kakaiba ang paraan niya ng paggamit nito. Maraming kwento tungkol sa kanyang kabataan ang mahirap ng kumpirmahin ng buo ngayon.
Pero malinaw sa maraming kwento na madalas siyang manakit at mang-abuso ng ibang tao at halos walang pumipigil sa kanya. Noong 1984, binigyan si Uday ng malaking responsibilidad sa sports ng Iraq. Naging pinuno siya ng Iraqi Olympic Committee at nagkaroon din siya ng malaking impluwensya sa football ng bansa. Sa normal na sistema, ang Olympic Committee ang tumutulong sa training, competition at development ng mga atleta. Pero sa ilalim ni Uday, naging bahagi rin ito ng kanyang paraan para kontrolin at takutin ang mga atleta. Ayon sa mga dating Iraqi athletes at officials na nagsalita habang nasa labas ng bansa, may mga atleta na ikinukulong, binubugbog o pinaparusahan kapag hindi maganda ang performance nila. May mga football player ding nagsabing nakaranas sila ng matinding pananakit matapos matalo sa mahahalagang laro. Hindi lamang simpleng galit sa pagkatalo ang problema. Para kay Uday, ang performance ng isang Iraqi team ay konektado sa pangalan at reputasyon ng government. Kaya kapag nabigo ang isang atleta, maaari niya itong ituring na personal na kahihiyan. May mga dating atleta ring nagsabing may detention area sa loob o malapit sa headquarters ng Olympic Committee kung saan dinadala ang ilang atleta para parusahan. Ang mga kwentong ito ay lumabas mula sa maraming magkakaibang testimonya matapos makaalis sa Iraq ang mga atleta at officials. Habang lumalawak ang kontrol ni Uday sa sports, lumalaki rin ang takot sa kanya sa loob ng ruling elite. Pero dumating ang isang pangyayari na kahit si Saddam ay hindi na basta kayang baliwalain. Noong October 1988, dumalo si Uday sa isang gathering kung saan naroon din si Kamel Hanna Geheo, isang malapit na aide at food taster ni Saddam Hussein. Nag-away sina Uday at Kamel Hanna. Inatake ni Uday si Kamel Hanna at namatay ito dahil sa kanyang mga sugat. Maraming tao ang nakakaalam sa nangyari, kaya hindi ito basta maitago. Sa pagkakataong ito, inaresto si Uday at iniutos ni Saddam na harapin ng kanyang anak ang kaso. Pero hindi rin nagtagal ang parusa. Kalaunan ay nakabalik si Uday sa kanyang dating posisyon at muling naging bahagi ng sistema ng kapangyarihan ng kanyang pamilya. Mahalaga ang pangyayaring iyon dahil kahit alam ni Saddam na problema na si Uday, hindi pa rin niya tuluyang inalis ang kapangyarihan ng sariling anak. At habang nagpapatuloy ang buhay ni Uday bilang anak ng presidente, may isa pang kwento tungkol sa kanya na kalaunang magiging tanyag sa buong mundo. Isang dating Iraqi soldier na nagngangalang Latif Yahia ang nagsabing pinilit siyang maging body double ni Uday. Ang body double ay taong ginagawang kamukha ng isang sikat o makapangyarihang tao. Siya ang humaharap sa publiko o pumupunta sa delikadong lugar bilang kapalit ng tunay na tao. Ayon kay Latif, magkahawig na sila ni Uday mula pa noong kabataan nila. Sinabi ni Latif na noong late 1980s, habang nagsisilbi siya sa Iraqi military sa panahon ng Iran-Iraq War, ipinatawag siya sa Baghdad. Doon umano sinabi sa kanya na gusto ni Uday na gamitin siya bilang kapalit sa ilang public appearances. Ayon sa kwento ni Latif, tumanggi siya noong una. Sinabi niyang ikinulong siya at tinakot hanggang sa pumayag siyang gampanan ng papel. Isinalaysay din ni Latif na binago ang ilang bahagi ng kanyang itsura at sinanay siyang gayahin ng kilos, pananalita, damit at paraan ng paglalakad ni Uday. Pero karamihan sa kwentong ito ay galing mismo kay Latif Yahia. May ilang journalist at dating opisyal ng Iraq na nagsabing hindi nila makumpirma kung talagang naging body double siya ni Uday. Kaya may mga bahagi ng kwento ni Latif na hindi natin masasabing siguradong nangyari. Ayon pa kay Latif, ginamit siya sa mga public event, political gathering at military appearance kung saan maaaring mapahamak si Uday. Sinabi rin niyang ilang beses siyang nagtamo ng sugat dahil inakala siyang tunay na anak ni Saddam. Isinalaysay ni Latif na habang siya ang humaharap sa publiko, nakikita rin niya ng malapitan ang pribadong buhay ni Uday. Dito raw niya nasaksihan ang maraming pang-aabuso, pagbabanta at marahas na asal ng panganay na anak ng presidente. Kalaunan, sinabi ni Latif na hindi na niya kayang manatili sa ganitong buhay. Noong early 1990s, nakatakas siya mula sa Iraq at nakarating sa Europe. Pagkatapos nito, ikinuwento ni Latif sa publiko ang mga sinabi niyang naranasan niya bilang body double ni Uday. Kahit may ilang bahagi ng kwento ni Latif na hindi makumpirma, malinaw na pagsapit ng early 1990s, malaki na ang kapangyarihan ni Uday sa Iraq. May sarili na siyang mga tauhan, negosyo, media at mga organisasyong kontrolado niya. At habang humihina ang Iraq dahil sa digmaan at sanctions, lalo namang lumalakas ang influence ni Uday sa loob ng bansa. Habang papunta sa 1990s ang Iraq, mas lumalaki rin ang kapangyarihan ni Uday. Pero hindi maayos ang relasyon niya sa sariling ama. Isa sa mga dahilan ng tensyon sa pamilya ay ang naging desisyon ni Saddam noong 1986 na magkaroon ng pangalawang asawa na si Samira Shahbandar. Galit dito si Uday dahil pakiramdam niya ay insulto ito sa kanyang ina na si Sajida.
Sinisi ni Uday si Kamel Hanna, isang malapit na tauhan ni Saddam, dahil siya daw ang nagpakilala kay Saddam kay Samira. Kaya noong 1988 nang magkita sina Uday at Kamel Hanna sa isang party, inatake ni Uday si Kamel Hanna at namatay ito. Ang tensyong iyon ang naging bahagi ng background ng pagpatay ni Uday kay Kamel Hanna noong 1988. Pagkatapos ng insidenteng yon, ipinakulong ni Saddam si Uday at kalaunan ay ipinadala siya sa Geneva, Switzerland. Hindi rin nagtagal ang pananatili ni Uday doon. Ayon sa mga ulat, pinaalis siya ng Swiss authorities matapos magkaroon ng problema dahil sa isang illegal firearm. Bumalik siya sa Iraq bago sumiklab ang susunod na malaking krisis ng bansa. Noong August 1990, sinalakay ng Iraq ang maliit na karatig bansang Kuwait. Maraming dahilan ang nasa likod ng desisyong ito. Malaki ang obligasyon sa pera ng Iraq matapos ang 8 taon na digmaan laban sa Iran. May alitan din tungkol sa oil production, presyo ng krudo at mga usaping teritorial sa pagitan ng Iraq at Kuwait. Naniniwala si Saddam na makakatulong ang pagkontrol sa Kuwait sa lumalalang problema ng Iraq. Pero kabaligtaran ang nangyari. Agad tinuligsa ng United Nations ang invasion at hiniling na umatras ang Iraqi military. Nang tumanggi si Saddam, naglagay ang United Nations ng malawak na economic sanctions laban sa Iraq. Ibig sabihin, mahigpit na nilimitahan ang kalakalan ng bansa sa ibang bahagi ng mundo. Samantala, bumuo ang United States at maraming kaalyadong bansa ng malaking international military coalition para paalisin ang Iraqi forces sa Kuwait. Pagsapit ng January 1991, nagsimula ang malawakang military operation ng coalition laban sa Iraq. Pagkatapos ng ilang linggong air attacks at maikling ground offensive, napilitang umatras ang Iraqi military mula sa Kuwait noong February 1991. Malaking pagkatalo iyon para kay Saddam, pero nanatili siyang presidente ng Iraq, kasama si Uday sa mga miyembro ng ruling family na nakinabang sa occupation ng Kuwait. May mga ulat na habang hawak ng Iraq ang Kuwait, kumuha si Uday at ang kanyang mga tauhan ng mga mamahaling sasakyan at iba pang ari-arian mula roon. Pagkatapos ng digmaan, mas naging aktibo si Uday sa negosyo, smuggling at iba pang paraan ng pagkita ng pera habang nahihirapan ng Iraqi economy dahil sa sanctions. Malaki ang naging epekto ng sanctions sa ordinaryong Iraqi. Bumagsak ang halaga ng pera, nahirapan ang bansa na makakuha ng maraming imported goods at lumala ang kakulangan sa pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga sumunod na taon. Samantala nanatiling may access sa pera at resources ang mga taong pinakamalapit sa ruling family. Sa panahong ito, nagsimulang bumuo si Uday ng sarili niyang network ng influence. Hindi na lamang sports ang hawak niya. Pumasok din siya sa media at negosyo. Naging malaking pangalan ng kanyang newspaper na Babil at nagkaroon din siya ng impluwensya sa television at radio. Dahil dito mayroon siyang sariling paraan para makipag-usap sa publiko, protektahan ng kanyang imahe at atakihin ng mga taong itinuturing niyang kalaban. Habang humihina ang economy ng Iraq, kabaligtaran naman ang nangyayari kay Uday. Lumalawak ang kanyang kontrol sa media, negosyo, sports at iba't ibang organisasyon. Unti-unti siyang nagkakaroon ng sariling kapangyarihan sa loob ng sistemang ginawa ng kanyang ama. Pagkatapos ng Gulf War noong 1991, magulo ang sitwasyon sa Iraq. Mahina ang economy, mahigpit ang international sanctions, at may mga grupo sa loob ng bansa na nagrebelde laban sa government ni Saddam. Sa southern Iraq, maraming Shia Iraqis ang sumali sa rebellion. Marami ang napatay, dinakip o ikinulong ng durugin ng government ang rebellion. Sa panahong ito, may mga testimonya rin tungkol sa personal na pakikialam ni Uday sa pagpaparusa sa ilang bilanggo. Ayon sa ilang dating detainees at witnesses, sinasabing pumupunta siya sa mga detention facility at gumagamit ng matinding karahasan laban sa mga bilanggo. Mahirap kumpirmahin ang bawat detalye ng mga kwentong ito, pero maraming magkahiwalay na ulat ang naglalarawan kay Uday bilang isang taong kayang manakit ng walang takot sa parusa. Habang naghihirap ang maraming ordinaryong Iraqi dahil sa sanctions, kabaligtaran naman ang buhay ni Uday. Patuloy siyang namuhay ng marangya at gumastos ng malaki sa mga sasakyan, alak, armas at iba pang mamahaling gamit. Kalaunan, nang mapasok ng American forces ang ilan sa kanyang mga property noong 2003, nakita nila ang lawak ng kanyang koleksyon at marangyang pamumuhay. Mayroon ding mga ulat tungkol sa mga magulong party ni Uday. Kilala siyang malakas uminom at madaling magalit. Dahil anak siya ng presidente at napapalibutan ng mga armadong tauhan, maraming tao sa paligid niya ang nangangamba na sumalungat sa kanya. Pumasok din si Uday sa negosyo. Naiugnay siya sa iba't ibang kumpanya at commercial operations, mula pagkain hanggang entertainment. Pero mas malaking pera ang umiikot sa black market. Dahil sa international sanctions, maraming produkto ang mahirap legal na ipasok at ilabas sa Iraq.
Para sa ordinaryong Iraqi, malaking problema iyon. Para naman sa mga taong may connection sa ruling family, naging pagkakataon yon para kumita sa smuggling at illegal trading. Naiugnay si Uday sa smuggling ng oil, cigarettes, alcohol at iba pang produkto. Habang maraming Iraqi ang nahihirapang bumili ng pangunahing pangangailangan, kilala naman si Uday sa marangyang pamumuhay. Nagkaroon din siya ng mga exotic animals sa kanyang compound. Ang mga natagpuang ari-arian ay nagpakita kung gaano kalayo ang buhay ng ruling family sa sitwasyon ng maraming ordinaryong Iraqi noong panahon ng sanctions. Noong 1990s, naging leader siya ng Fedayeen Saddam, isang paramilitary organization na hiwalay sa regular Iraqi military at kilala sa matinding katapatan sa government ni Saddam. Ginamit ang grupo bilang isa sa mga puwersang tumutulong sa government na kontrolin ang populasyon at labanan ang mga itinuturing na kalaban ng regime. Napakatindi nito dahil ginamit din niya ang kanyang kapangyarihan sa pang-aabuso. Maraming Iraqi at dating miyembro ng regime ang nagbigay rin ng testimonya tungkol sa kanyang pribadong pag-uugali. Maraming babae ang nagsabing ginamit ni Uday ang kanyang kapangyarihan para sa sexual abuse. May mga ulat mula sa dating mga opisyal, witnesses at Iraqi exiles na may mga babaeng kinukuha ng kanyang mga tauhan mula sa parties, hotels at iba pang lugar at dinadala sa kanyang mga property. Dahil sa kontrol ng pamilya Hussein sa security system, napakahirap para sa mga biktima o kanilang pamilya na lumaban o magsampa ng reklamo. Ito ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit kinatakutan si Uday. Hindi lamang dahil anak siya ng presidente. Ang mas malaking problema ay mayroon siyang access sa pera, media, security personnel at armadong mga tauhan habang napakaliit ng posibilidad na maparusahan siya ng normal na justice system. Pero habang lumalaki ang kanyang kapangyarihan, lumalaki rin ang bilang ng mga taong may dahilan para magalit sa kanya. Habang lumalakas ang kapangyarihan ni Qusay, may isa pang makapangyarihang tao sa pamilya Hussein. Siya si Hussein Kamel al-Majid, asawa ni Ragad Hussein na anak ni Saddam. Si Hussein Kamel ang namahala sa Military Industrialization Commission ng Iraq at naging mahalagang tao sa mga military weapons program ng bansa, kabilang ang mga programang may kinalaman sa chemical at biological weapons. Dahil malapit siya kay Saddam at may hawak na sensitibong military programs, isa si Hussein Kamel sa pinakamahalagang tao sa government. Pero noong August 1995, bigla niyang iniwan ng Iraq. Kasama niyang tumakas papuntang Jordan ang kanyang kapatid na si Saddam Kamel, pati ang kanilang mga asawa na parehong anak ni Saddam Hussein. Malaking problema ito para sa Iraqi government. Hindi ordinaryong opisyal ang tumakas. Alam ni Hussein Kamel ang maraming sekreto tungkol sa military programs ng Iraq. Habang nasa Jordan, nakipag-usap siya sa United Nations Weapons Inspectors at nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga programang matagal nang sinusubukang imbestigahan ng UN. Ang kanyang pag-alis ay nakatulong para lumabas ang mas maraming detalye tungkol sa dating biological weapons program ng Iraq. Pero hindi naging matagumpay ang plano ni Hussein Kamel na magkaroon ng bagong political role sa labas ng Iraq. Makalipas ang ilang buwan, nagpasya siyang bumalik kasama ang kanyang kapatid at pamilya matapos makatanggap ng pangakong patatawarin sila. Noong February 1996, bumalik sila sa Iraq. Pinaghiwalay muna sina Hussein Kamel at Saddam Kamel sa mga anak ni Saddam na kanilang asawa. Makalipas lamang ang ilang araw, napatay ang magkapatid sa isang marahas na engkwentro kasama ang kanilang sariling klan. Ang pagbabalik at pagkamatay ng magkapatid ay muling nagpakita kung gaano kapanganib ang pagiging bahagi ng pinakamalapit na circle ni Saddam kapag nawala ang kanyang tiwala. Pero may isa pang mahalagang epekto ang nangyari sa loob ng pamilya Hussein. Habang patuloy na nasisira ang reputasyon ni Uday, mas dumadami ang seryosong responsibilidad na ibinibigay kay Qusay. Hindi kasing ingay ng kanyang kuya si Qusay. Mas bihira siyang makita sa media, pero mas malapit siya sa pinakamahalagang security at military institutions ng Iraq. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, si Uday naman ang muntik mawalan ng buhay. Noong December 1996, inatake si Uday habang sakay ng kanyang sasakyan sa Baghdad. Pinagbabaril siya ng maraming beses at tinamaan ng ilang bala. Malubha ang kanyang mga sugat pero nakaligtas siya. Ang assassination attempt ay nag-iwan sa kanya ng pangmatagalang problema sa paglakad at kailangan niyang gumamit ng tungkod. Malaking pagbabago iyon para kay Uday. Ang taong matagal nang kilala sa pagiging agresibo at dominanteng public figure ay biglang naging limitado ang pisikal na galaw. At habang nagpapagaling si Uday, patuloy namang lumalakas ang posisyon ni Qusay. Unti-unting ipinagkatiwala kay Qusay ang ilan sa pinakamahalagang bahagi ng security system ng bansa.
Nagkaroon siya ng kontrol sa Special Security Organization at malaking impluensya sa Republican Guard, isang elite military force na mahalaga sa proteksyon ng government ni Saddam. Dahil dito, pagsapit ng early 2000s, mas maraming observers ang naniniwalang si Qusay na ang inihahanda ni Saddam bilang posibleng successor. Hindi man nagkaroon ng simpleng public announcement na nagsasabing tiyak na siya ang susunod na presidente. Malinaw na mas konektado si Qusay sa tunay na sentro ng military at security power kaysa kay Uday. Hindi naman tuluyang nawala ng kapangyarihan si Uday. Hawak pa rin niya ang malaking bahagi ng media, sports organizations, negosyo at fedayin Saddam. Noong 1999 naging miyembro rin siya ng Iraqi Parliament, pero iba na ang sitwasyon. Si Uday ang mas kilala sa publiko. Si Qusay naman ang mas pinagkakatiwalaan sa mga sensitibong tungkulin na direktang konektado sa seguridad ni Saddam at sa survival ng government. Sa loob ng maraming taon, tila kayang manatili ng pamilya Hussein sa kapangyarihan kahit may sanctions, internal rebellion at international pressure. Pero pagsapit ng 2003, dumating ang pinakamalaking banta sa kanilang government. Noong March 2003 sa Iraq, nagsimula ang invasion na pinangunahan ng United States at United Kingdom. Isa sa pangunahing dahilan na ibinigay ng United States government ay ang paniniwalang mayroon pa ring weapons of mass destruction ang Iraq at hindi nito lubos na sinusunod ang mga obligasyon sa United Nations. Pagkatapos ng invasion, walang natagpuang stockpile ng chemical o biological weapons na tulad ng inaasahan bago nagsimula ang digmaan. Mabilis na bumagsak ang organized resistance ng Iraqi government. Pagsapit ng April, nakapasok na ang coalition forces sa Baghdad at bumagsak ang government ni Saddam. Biglang nawala ang sistemang ilang dekadang nagprotekta kina Uday at Qusay. Mula sa pagiging dalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Iraq, naging wanted fugitives ang magkapatid. Nagtago sila habang hinahanap ng American forces ang pinakamataas na officials ng dating pamahalaan. Si Saddam ay patuloy na nakapagtago. Pero noong July 22, 2003, nakatanggap ang American Forces ng impormasyon na naroon sina Uday at Qusay sa isang bahay sa Mosul sa Northern Iraq. Pinalibutan ng mga sundalo mula sa 101st Airborne Division at iba pang American Forces ang bahay. Hiniling nilang sumuko ang mga taong nasa loob, pero nauwi ang operasyon sa matinding putukan ng bala. Kasama sa loob sina Uday, Qusay, ang teenage son ni Qusay na si Mustafa at isang bodyguard. Tumagal ng ilang oras ang labanan. Gumamit ang American Forces ng mas mabibigat na armas para mapasok ang matibay na bahay. Nang matapos ang operasyon, patay ang apat na nasa loob. Kinumpirma kalaunan ng United States military na kabilang sa mga napatay sina Uday at Qusay Hussein. 39 years old lamang si Uday. Ang buhay ni Uday Hussein ay hindi lamang kwento ng isang marahas na anak ng dictator. Ipinapakita rin nito kung ano ang maaring mangyari kapag ang isang tao ay lumaki sa sistemang halos walang tunay na limitasyon ang kapangyarihan. Sa mahabang panahon, naprotektahan si Uday ng pangalan ng kanyang ama, ng security forces, ng pera, at ng takot ng mga taong nakapaligid sa kanya. Maraming abuso ang naiulat laban sa kanya, pero bihira siyang humarap sa normal na proseso ng hustisya. Pero ang kapangyarihan ni Uday ay nakadepende rin sa isang bagay, ang patuloy na pananatili ng government ng kanyang ama. Nang bumagsak ang government ni Saddam noong 2003, nawala rin ang sistemang nagbibigay kay Uday ng proteksyon at kapangyarihan. At makalipas lamang ang ilang buwan, natapos sa isang bahay sa Mosul ang buhay ng taong minsang kinatatakutan ng marami sa Iraq.